Tumagal ng halos 8 oras ang umano'y pangho-hostage ng isang binatilyo sa kanyang nakababatang kapatid na babae sa San Jose del Monte City, Bulacan kanina. Ang 15 anyos na ng hostage, lango umano sa droga. Inamin ng suspect na gumagamit nga siya ng droga. Iginit din niyang pinoprotektahan lang niya ang kanyang kapatid mula sa taong umaaligid daw sa kanilang bahay. Makibalita tayo kay Joan Punsoy. Pasado alas 2 na madaling araw kanina na makarinig ng ingay mula sa loob ng bahay na ito ang ilang taga-barangay Minoyan sa San Jose del Monte City, Bulacan. Inakala raw na mga residente na may nanloob sa bahay. Yun pala, may hostage taking nang nagaganap. Ang suspect, isang 15 taong gulang na lalaki. Biktima niya ang kanyang 10 taong gulang na kapatid na babae. May hawak daw na itak ang suspect. Pinagtataga pa raw nito ang aparador ng kanilang bahay. Matapos ang halos 8 oras, perasahan ng pinasok ng mga respondeng pulis ang bahay. Naagaw ng mga pulis ang patalim sa binatilyo at nailigtas ang kapatid nito. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, napag-alamang high sa pinagbabawal na gamot ang binatilyo. Matapos umanong gumamit ng shabu, nagsimula na mag-hallucinate ang suspect at inakalang may ibang tao na umaaligid sa kanilang bahay. Pinagtataob din daw ng suspect ang ilang gamit sa kanilang bahay para maiharang sa kanilang mga pinto at bintana. Namamasada raw noon ang kanilang ama, habang nasa Ilocos naman ang kanilang ina. Agad na dinala ang biktima sa pagamutan at hawak na ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yung parents at yung bata magkaroon kami ng kooperasyon na under siya ng series of counseling at i-prevent siya sa going out with some people na are engaged in drugs. Nasa kustodiya naman ngayon ng pulisyang binatilyo. Inamin niyang gumagamit siya ng illegal na droga. When evidence warrant, baka malagay siya, mag-consider siya as CICI, no? Children in conflict with the law, and titingnan po natin, depende doon sa mga ebidensya na nakuha sa kanya kung anong appropriate criminal charge na maiisampa natin sa kanya. Joan Punsoy, Nagbabalita, Pilipinas.